Guys, dito tayo sa Bridgestone Ironman. So, tingnan natin yung ating unit. Si Hero, pina-installan natin ng platform rack sa bubong. So, ayos na, napakagwapo. Kita mo naman ha. Ironman. Nakita na yun. Roof rack. Oh, maganda na kakabit ha. Panalo, pwede na ako maglagay ng awning guys. Or ano naman na mga rooftop accessories na pinaling niya ilagay. So ayun o, kagandaan yung kanyang antena, naka curve out, so safe siya. Yun o, Ironman, ganda. Ito na natin unit, swabe, gwapo. So new Ironman platform rack, roof rack as well. So ayun, gwapo. So this one is nice, gravity solar shower. So kano kaya ito? That's nice. So ito yung available dito, meron na tayong shocks. Of course, the bull bar. Ganda rin ng bull bar ng Ironman. Ito yung kanilang deluxe bull bar. Aluminum. Ano yun na? Steel. And ito naman yung sa likod. Rear bar. Nice. So ganda rin kung may winch. Ito yung heavy duty winch nila. Very nice. Ayan, rooftop tent. Wow. Ito yung ganda mga platform rack. Recovery gear. So ito yung ganda ng canopy option, pero I'm going with the right canopy so that we can have a heavier load on the roof. This one is just you know, basic stuff, but I can also have the drawers. That's the next project guys. Woo. So ito na yung transformation ni Hero. May isang taon na rin si Hero sa atin. So unti-unti nakakapundar tayo. So ang huli kong nilagay dyan yung radyo. So UHF radio. And then now mayroon tayong platform rack. Then next project natin yung Ironman raid canopy guys. So tayo nyo yan. Yung ating susunod na kakagastusan. Ipon-ipon muna. So far, wow, this thing is great. Looks amazing guys. Okay, so ito yung ibabaw niya. So you can see meron siya mga hookup points. Ito, pag magkakabit tayo ng top load dito, kailangan siyang punta iyan rito sa i-screw dito. So may option siya, pwede mo siyang bawasan. Right now meron siyang 1, 2, 3, 4, 5. Meron siyang 5, actually 6 na load bars yung tinatawag. So pwede mo siyang bawasan. So actually pwede mo siyang bawasan ng 2 kung gusto mo, para ilagay na sa ibabaw ng canopy, pinaka crossbar or load bar. So very nice, ganda ng build. So ito, nakita na may konting mga fasteners dito, pero overall wala siyang plastic parts and very stable. Aerodynamic pa yung design guys. Mayroon siyang wind deflector dito. So hindi siya, wala siyang aerodynamic drag. Kung meron konti lang, para yung airflow niya pumunta dyan. So it's really nice roof rack. So ito yung view niya from the back end ng sasakyan, no? From the rear. Ayan yung ano. So ito yung kanyang rails. As you can see, meron siyang cut out para sa antena, kasi build talaga siya for this model. So kung papatungo mo siya ng rooftop tent, syempre pwede mo tanggalin to, para syempre mas secured siya kasi naman maipit, di ba? Pwede mo siya tanggalin. And yan, may cut out siya, safe siya. And then yung kanyang setup, very sturdy guys. So, ang ganda ng makapal yung aluminum niya. Ganyan siya kakapal. Then may mounting points din siya sa gilid.
which is really nice. So I can't wait to put my awning here or my shower cubicle. Pwede siya dyan kasi meron akong Darchi na shower cubicle, so pwede siya sabit dyan, then yung awning sa kabilang side. O kung di man, pag may canopy na, pwede rin sabit dun. Kasi optionally pwede mo ilagay yung rooftop tent dito or sa ibabaw ng canopy. So ito yung may nakaano niya. Okay, so bali ang pinaka dynamic load limit natin sa roof rack, which is kaya nating magdala habang umandar ang vehicle ng maximum of 55 to 60 kg. Maximum na yun habang umandar ang vehicle. So may biin yung bigat ng rooftop tent and some accessories. So habang umandar pwede mo siya isakay dyan. Then pag nakatigil na, ang maximum na kaya nitong Ford Ranger na to kasama yung roof rack ay 325 kilo. So dalawang tao easy, kahit tatlo kaya, no? Basta kung ang average weight ng isang tao ay 70 kg, so kaya kahit tatlong tao sumakay sa ibabaw niyan. Kung may rooftop tent ka sa ibabaw, kaya hanggang tatlong tao. Halimbawa, couple and one child kung kasya, pero kung susubukan lang kaya naman, pero comfortably isa dalawa pwede matulog sa taas. So easily, very easily. Basta ang pinaka mahalaga dyan yung iyong dynamic load na kaya mo ikarga sa taas habang umaandar o nagbabiyahe ka. Dapat limit mo lang yan, maximum na 60. Ideally nga 55 lang or 50 para mas safe. So sobrang astig na ni Hero, all black out. Bagay na bagay sa kanya yung platform rack kasi black din, so everything blends in. So naka-black out lahat. And honestly, actually nagdadalawang isip ako kung lalagyan ko talaga siya ng rooftop tent, kasi parang awkward naman kung hindi mo ginagamit, nandiyan lang sa ibabaw, di ba? Pwede mo alisin pero hassle naman kung ibabalik-balik mo. Ang pinakabala ko lang talaga pag mayroon akong canopy sa likod, kasi lalagyan ko siyang drawer. Then yung open road awning ko, bibilang ko na siguro ng side wall para pag binuksan mo siya, para na rin siyang tent eh. So pwede kang matulog doon. So yun ang isang option na titingnan ko. Parang ayaw ko na actually bumili ng rooftop tent. Although meron naman yung mga slim type, para hindi mo masyadong halata, naka protrude siya sa ibabaw, which is kung dyan ka lang naman sa around town ka naman, lagi mong dala-dala yung tent, hassle, no? Hassle lang, added weight lang. So ayun, lalagay ko nandito guys is for the meantime canopy. Then umorder na ako ng open road 270 awning. So yun, pag dumating yan, baka later bilang ko siya ng sidewall para doon na rin mismo, parang tent na rin yun, hindi mo na kailangan maglagay ng rooftop tent. So hanggang dito po muna mga ka-journey, abangan nyo na lang iba nating update dito kay Hero.